Ang mitolohiya at saklaw nito. Isang malagang bahagi ng kasaysayan ng panitikan. Ito ay sa kadahilan ng masasalamin sa mga panitikan ang pamumuhay at pinag-ugatan ng isang lipunan o bansa. Dito rin makikita ang makulay o di kaya'y masalimuot na bahagi ng pag-unlad at pagkabagsak ng isang bayan, dulot ng kanyang mga pinuno o mamamayan. Higit sa mga ito, ang panitikan ay ang siyang nagiging tinig at patunay ng isang nasyon sa kanilang makabuluhan, makasaysayan, at di kapanipaniwalang kabihasnan, kultura, at tradisyon. Lalo na ang mga unti-unting nalilimutan ng panahon. Isang makasaysayan at makabuluhang patunay sa pahayag na ito ay ang malawak at makapangyarihang pamumuno ng Gresya at Romano bago pa man sumapit ang panahon ng pagkakaisa at katiwasayan sa iba't ibang bansa. Sa katunayan, ang mga bansang ito ang pinag-ugatan ng ilang mahalagang kaisipan hinggil sa filosofiya at maging sa larangan ng panitikan. Magkagayon pa man, alam mo ba ang iba pang kaisipan hinggil sa kanilang kasaysayan? At kung bakit halos magkatulad ang kanilang mga panitikan, lalo na ang mitolohiya? Halina't tuklasin ang pahapyaw na kasaysayan ng Imperyong Griego at Romano, partikular na ang mga kaisipang may kaugnayan sa panitikan. Pahapyaw na kasaysayan ng Imperyong Griego at Romano. Bago natin suungin ang mas malalim na pagpapakahulugan dito, ay bigyang pansin natin ang mga terminolohiyang ginamit ng mga Romano bilang patungkol sa bayan ng Gresya na kanilang pilit na sinasakop. Una na rito ay ang pagtawag ng mga Romano sa bansang Gresya ng Graecia mula sa wikang Latin na kung isasalin sa Filipino ay nangangahulugan ng lupain ng mga Griego. At katuwang nito ay ang tawag namang Gracie na nangangahulugang Griego. Mapapansin natin na noong sinaunang Romano, kadalasan ang mga salitang ginagamit ay nakahalaw sa wikang Latin. Dahilan din kung bakit maging ang pagpapatungkol ng mga Romano sa bansang Gresya at mamamayan nito ay nakalaan din sa wikang Latin. Maliban pa rito, ay mahalaga ring mabigyan natin ng pansin ang ilan sa mahalagang lugar kapag pinag-uusapan ang bansang Gresya. Una na rito ay ang Atenas o Athens sa wikang Ingles. Ito ang kabisera ng Gresya at isa sa pinakatanyag na lungsod nito, lalo na kung kultura at kaalaman ang pinag-uusapan. Ito nga rin ang dahilan kung bakit tinawag na bukal ng karunungan ang Atenas. Maliban pa rito, ang Atenas rin ay ang lugar kung saan lang hinahasa ng bawat pantas, dalubhasa o scholar ang kanilang mamamayan. Kaya walang duda na narapat lang itong tawagin bilang bukal ng karunungan. Isa pang partikular na lugar sa Gresya na pinakakilala ay ang tinatawag na bundok ng Olympus o higit na kilala sa wikang Ingles na Mount Olympus. Ang bundok ng Olympus ay sagrado para sa mga Griego dahil pinaniniwalaan nila na ito ay tirahan ng kanilang mga kinikilalang Diyos at Diyosa, na maya-maya lamang din ay makikilala natin ang ilan. Maliban dito, laging tandaan na ang bansang Gresya
ay tinatawag na duyan ng sibilasyon. Kapag pinag-uusapan natin ang sibilasyon, ito'y nangangahulugan sa kaunlaran, sa mga paniniwala, at iba pang bagay na nakatutulong upang mapaunlad ang isang bayan. At kung bakit sila tinawag na duyan ng sibilasyon, ay dahil dito nag-ugat ang demokrasyang pamahalaan, filosofiyang kanluranin, palarong olimpiko, agham pampolitikal, panitikang kanluranin, teatro, at ilang mga pangunahing prinsipyo ng karunungan. Ang mga kaisipang ito ang nagpapatunay sa malawak na kaalaman at kultura ng bansang Griego bago pa man sila tangkain at masakop ng mga karatig bansa tulad ng Persia at Roma. Lagi ring tatandaan na sina Plato, Socrates, Aristotle, at Pythagoras ay ilan lamang sa mga sikat na pantas na nagmula sa Gresya at siya ring nagpalawig ng ilang mga kaisipan, filosofiya o karunungan na hanggang ngayon ay patuloy na ginagamit ng bawat tao, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang bansa. Subalit dahil na rin sa ganda at mayamang kultura at tradisyon ng Gresya, maraming bansa ang naglanais na sila'y masakop. At isa nga sa pinakanagtagumpay ay ang bansang Roma. Magkaganpaman, bago natin pag-aralan ang ilang mahalagang bagay sa ugnayan ng Gresya at Roma, mahalaga muna nating alamin kung ano nga ba ang pinag-ugatan ng pangalang Roma. Pinaniniwalaan ng nakararami na ang Roma ay hango sa pangalang Romulus na kapatid ni Remus at anak ni Ares. Si Ares ay isa sa mga Diyos na kinikilala ng bansang Roma. Subalit, sa kabila ng pagkakatatag ni Romulus at Remus, ay tanging si Romulus lamang ang pinakanamamahala sa lugar. Sapagkat ng panahong ito ay nagkaroon ng sigalot ang magkapatid at napaslang ni Romulus si Remus, na siyang naging daan upang maging ganap ang kanyang pamumuno sa bansa. At kaugnay sa Gresya, noon pa man ay matagal nang o pilit na sinasakop ng mga Roma ang bansang ito. Subalit ang dumaan ang 146 BCE o 146 na BCE na taon, ay napasailalim na sa dominasyon ng Roma ang Gresya. Ito ay matapos maganap ang labanan sa Korinto at patuloy na nilabanan ng Roma ang Gresya sa tangway nito. Ito rin ay isang makasaysayang bahagi ng kanilang pamumuno sapagkat ng panahong ito ay naging ganap ang matagal nang minimithi ng Roma na mapasakamay ang bansang Gresya. Magkaganon pa man, kung bibigyang pansin, kapag pinag-uusapan natin ang Gresya, ay laging pumapasok ang kaisipan na pinakaiibig ng mga emperor ang lugar na ito. At sa labis na pagmamahal o pagkagusto nila, hindi lamang sa tanawin kundi maging sa panitikan, ay tila nagkaroon ng kabaliktaran ang resulta ng pananakop ng Roma sa Gresya.
Ito ang dahilan kung bakit nabuo ang terminolohiyang Graecia Capta Ferum Victorem Sapit, na nangangahulugang nasakop ng Gresya ang malupit nitong mananakop. Kung babalikan natin ang kasaysayan sa Pilipinas, noong panahong sakupin ng mga Kastila ang ating bansa, yung kultura ng mga Kastila ang kanilang pilit na pinauunawa at pinagagamit sa mga Pilipino. Dahilan nga kung bakit unti-unting nawala ang mahalagang kultura at tradisyon ng ating mga ninuno o ng sinaunang Pilipinas, lalo na ang paggamit ng baybayin. Subalit sa kalagayan ng Gresya at Roma, baliktad ang nangyari. Dahil imbes na ang Roma ang magpakintal ng iba't ibang kaisipan sa mga Romano o sa mga Gresya, ay sila pa o ang mga Romano pa ang nanggaya sa ilang mga paniniwala, kultura, at lalong higit sa panitikan ng mga Gresya. Ito nga ang dahilan kung bakit sinabing nasakop ng Gresya ang malupit nitong mananakop. Yan din ang dahilan kung bakit halos magkatulad ang mga pangyayari sa mga mitolohiyang ginagamit ng mga Roma at Griego, maliban na lamang sa mga terminolohiya o mga pangalan ng kanilang Diyos at Diyosa. Subalit bago pa man natin suungin ng ganap ang kanilang mga Diyos at Diyosa, mahalagang magkaroon muna tayo ng ganap na kaunawaan sa kung ano nga ba ang mitolohiya. Mitolohiyang Griego at Romano. Upang maging ganap ang pangunawa natin sa kung ano nga ba ang mitolohiya, mahalagang maunawaan din natin kung ano nga ba ang pinag-ugatan ng salitang ito. Una sa lahat, ang mitolohiya ay nahahati sa dalawang termino, ang mito at lohiya. Unang-una ay ano nga ba ang mito? Hango ito sa wikang Latin na mythos o mutos ng Griego na nangangahulugang kwento. Ibig sabihin, kapag sinasabi nating mito, ito ay isang kwento. At ang kwentong ito nga, kapag pag-uusapan natin ng mitolohiya, ay tungkol sa Diyos at Diyosa. Samantalang ang lohiya ay hango sa mga terminolohiyang logya o logos, nang ibig sabihin naman ay pag-aaral. Ibig sabihin, marapat lamang sabihin na ang mitolohiya ay isang masusing pag-aaral ng mito. Kung ganoon, kung tayo'y magbabasa o makakita ng isang mito o isang kwento tungkol sa Diyos at Diyosa, narapat lamang na ang terminolohiyang gagamitin natin ay mito. Maliban na lang kung ito'y isang pagsusuri ng isang mito. Dahil mula nga sa etymolohiya nito, ang mitolohiya ay tungkol sa masusing pag-aaral ng mito. Dahilan, sabi ko nga, ang mito ay ang sinaunang kwentong may kaugnayan sa paniniwala o pananampalataya. Kaya nga 'di ba, kung ikaw ay bibili sa mga bookstore ng iba't ibang mga compilation ng legends o alamat, ang kalimitang nilalagay doon
ay myth and legends. Sapagkat kapag sinabi nating myth, yun po ang mito. At kung ito'y pag-aaralan, ito'y tatawaging mitolohiya. Dito naman sa bahaging ito ay bigyang pansin natin ang mga klasikal na representasyon o binibigyang diin ng mitolohiya. Una ay ang marubdob na pangarap ng isang tao. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng mitolohiya ay maipapakita ang nararamdaman ng isang tao. Sa pamamagitan din ng mitolohiya ay maipapakita kung ano nga bang minimithi ng isang nilalang. Kaya nga sinabing ito'y representasyon ng marubdob na pangarap, takot ng mga sinaunang tao. At kung bakit sinaunang tao ay sa kadahilanang ang mitolohiya ay nakaugat pa noong kapanahunan. May daragdag din na ipinapaliwanag sa mitolohiya ang mga sumusunod. Una, misteryo ng paglikha ng daigdig at ng mga tao. Kung bibigyan pansin, baka maaari yung sabihin na ito ay isang alamat. So, balit laging isipin na kung ang kwento ay higit na nakatuon sa Diyos at Diyosa at hindi kung paano nabuo ang isang bagay, ito ay tinatawag nating mito. Kaya nga kung bibigyan pansin, kalimitan sa mga mitolohiyang Griego at Romano, ang kanilang ibinibigay na mga pangyayari ay laging nakatuon sa mga Diyos at Diyosa. Sa kabila ng katotohanan na ito'y nagpapakita naman ng pinag-ugatan ng dao at ng daigdig. Maliban diyan, may pinapaliwanag din sa mitolohiya ang katangian ng iba pang nilalang. Sa pamamagitan ng mitolohiya ay makikilala mo ang isang tao. May mga pagkakataon na dito'y pinapakita kung ano nga bang pamumuhay, pagkatao, mayroon ang iba't ibang nilalang. Isang halimbawa na lamang ay ang mitolohiya ni Pandora. Si Pandora doon ay isang uri ng tao o isang puppet lamang noon na binigyang buhay. Subalit sa loob ng kanyang kahon na ipinagkaloob sa kanya ay nagtataglay ng iba't ibang emosyon at sakuna ng isang tao. Sa pamagitan noon ay makikilala mo kung ano nga bang pagkatao mayroon ang bawat isa. Ano bang klaseng nilalang ang bawat isa sa atin. At malaking tulong dito ay ang mitolohiya. At huli, sa pamagitan ng mitolohiya ay maaaring maipaliwanag ang pwersa ng kalikasan tulad ng lindol, pagbaha, at iba pang mga bagay. Ibig sabihin, ang mitolohiya ay ang nagbibigay daan upang mabigyang diin o mabigyang pansin ang ilang mga kaisipan na hindi gaanong binibigyang pansin noong kapanahon. Kaya kung babalikan natin ang sinaunang panahon, wala pang siyensya na magsasabi na ang lindol ay dahil sa pag-umpugan ng dalawang plato ng daigdig. Wala ring makapagsasabi na ang tsunami ay bunga ng pagkakaroon ng isang napakalakas na lindol. Kaya ang mga mamamayan noong sinaunang panahon, ginagamit nila ang mitolohiya upang maipaliwanag ang pinaghanguan ng mga ito. Kaya nga masasabi nating ang mitolohiya ay isang makahulugan at misteryosong mga kwento na pinaniniwalaan ng iba na sagrado at totoong naganap. Ito'y sa kadahilanan
na ang ilang mga pangyayari rito ay tila totoo ngang nangyayari. Isang halimbawa na lamang tulad ng binanggit ko kanina. Ang Mount Olympus ng Gresya ay labis na binibigyang banal ng mga sinaunang Griego noon at maging ng ilan pang mga tao sa ngayon. Dahil naniniwala sila na ang kanilang Diyos at Diyosa ay kanilang nakakasama noong kapanahunan. Kaya nga ang mitolohiya rin ay nagpapakita sa teolohiya o mga relihiyon at ritual ng mga tao. Ito'y isang malaking representasyon ng kanilang mga pinaniniwalaan, ng kanilang kultura, ng kanilang tradisyon. Kaya mahalaga rin na maaaring kontra tayo sa mga nilalaman nito. Subalit mahalaga pa rin ito'y basahin upang kahit papaano ay malaman natin kung ano nga ba ang pinag-ugatan ng kanilang mga paniniwala at kultura. At kaalinsabay nito ay kailangang handa rin tayong magbigay respeto sa kanilang mga pinaniniwalaan. Dahil maaaring magkakaiba man ang ating mga kultura at tradisyon, subalit pare-pareho tayong nilalang ng ating Panginoon. At maliban sa kahulugan, malaking bagay din na maunawaan natin ang elemento ng isang mitolohiya. Laging tandaan na binabanggit dito o ang mga elementong tatalakayin dito ay hindi lamang nakatuon sa mitolohiya. Ang elementong ito rin ay nasasaklaw ang iba pang maikling kwento. Yun nga lamang ay maaaring nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa mga tauhan, sa mga tagpuan at mga pangyayaring ginagamit. Dahil bawat kwento naman ay nagtataglay ng iba't ibang kaisipan at paksa. At lagi ring tandaan na kapag pinag-uusapan natin ang elemento, ito yung mga sangkap na dapat taglayin ng isang mitolohiya o maikling kwento. Kumbaga, sa pagluluto, ito yung mga bagay-bagay na kukumpleto sa putaheng nais mong ihain sa iyong pamilya o nais paghandugan ng pagkain. Ibig sabihin, ang pagkawala ng isa sa mga ito ay maaaring magkapagdulot din ng ibang epekto sa mga mambabasa at maging sa nilalaman ng iyong nais talakayin. Una na rito ay ang tauhan. Subalit bago natin talakayin ang tauhan, laging tandaan ang mga sumusunod na elemento. Meron itong tauhan, tagpuan, simbolismo at larawang diwa, panauhan, salitaan at galaw, tema o paksa, himig o emosyon, na siyang bumubuo sa banghay ng maikling kwento o ng isang mitolohiya. Subalit ano nga ba ang tinatawag nating tauhan? Tauhan ang tawag sa mga karakter na nagbibigay buhay sa isang maikling kwento o mitolohiya. At dahil mitolohiya nga ang ating pinag-uusapan, kalimitan sa mga karakter na ito ay ang mga Diyos o Diyosa ng Olympus, ang mga karaniwang mamamayan, ang mga mandirigma tulad ni na Achilles, Odysseus, at iba pa. Ibig sabihin, ang tauhan ay kailangang partikular na may ginagampanan sa isang kwento. Kapag sila ay nabanggit lamang, ay napakahirap sabing sila nga ay tauhan sa isang maikling kwento
dahil wala silang partikular na pagkilos na pananalitang ginagampanan. Ibig sabihin lamang din, mula nga sa terminal ay nagbibigay buhay, ay kailangan kapag ikaw ay nagsulat ng mitolohiya, ay maipakita mo kung ano nga ba ang kanilang pagkatao at ginagawa. Hindi lamang yung tipong nabanggit sa isang usapan dahil mahirap pa rin itong tukuyin bilang isang ganap na tauhan. Sunod ay tagpuan. Kung bibigyan pansin ng larawan, sa katunayan ito ay 3 lugar ng mga makapangyarihang Diyos sa Olympus. Ang nasa una, ito, na siyang dinadaluyan ng tubig at halos kulay ginto dahil sa kaliwanag, ay ang Mount Olympus. Sa gitna naman ay ang kaharian ni Hades sa ilalim ng lupa. At ang panghuli ay ang di umano'y kaharian ni Poseidon na nasa ilalim ng tubig. Ibig sabihin, kung bibigyan pansin natin ito, ang tagpuan ay tumutukoy sa lugar at panahon na pinangyayarihan ng kwento. At kapag sinabi nating lugar, ay hindi lamang nangangahulugan na sa ibabaw ng lupa. Maaari ring sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig, o maging sa kalangitan. Nangangahulugan lamang na ito na ang tagpuan ay hindi lamang nakatuon sa isang partikular na lugar. Subalit kapag ikaw ay sumulat ng isang maikling kwento, kailangan ay maging tiyak ka at hindi paligoy-ligoy sa iyong inilalahad. Kailangan maging malinaw sa iyong mga mambabasa kung ano nga ba ang lugar na talagang tinatampok mo sa iyong maikling kwento. Mahalaga ring maipakita mo rito ang panahon kung kailan ito nagaganap. Hindi rin maaari na pabago-bago ang iyong tagpuan, gayong iisang kwento o pangyayari lamang ang inilalahad mo sa iyong isinusulat. Bilang paglilinaw nga lang pala, kapag sinabi nating hindi pa bago-bago, hindi nangangahulugan na, for example, o halimbawa, ang iyong tauhan na si Maria, ang pinakatagpuan ay sa Mount Olympus. Hindi nangangahulugan na doon lamang siya. Ibig sabihin ko lamang ay dapat maging malinaw sa iyong mamabasa kung anong mga partikular na lugar ang siyang pinakaginaganapan ng kwentong iyong isinasalaysay. Magiging mahirap kasi sa mamambabasa kung bawat bahagi na lamang ay may iba't ibang lugar na paggaganapan nito. Lalo na kung hindi naman naging malinaw ang pag-uugnay dito ng sumulat. At ang ikatlong elemento ay tinatawag nating simbolismo. Mula sa salitang symbol ng wikang Ingles, ito yung mga bagay na nagtataglay ng kahulugan na ginagamit sa ibang bagay. At dahil ito nga ay mitolohiya, madalas na may ugnay dito ay ang mga puso, trono, korona at iba pa. Trono at korona na kung minsan o madalas na naiugnay sa kapangyarihan ng monarkiya ng mga bansang namumuno sa lugar na ito. Tulad na lamang sa kwento ng Iliad, na kung saan ang kaharian ng Troy ay pinamumunuan ni King Priam at marami pang iba. Tandaan lamang na kailangan ng simbolismong gagamitin mo kapag ikaw ay nagsulat ng mitolohiya ay may kaugnayan din sa kaisipang nais mong sabihin.
at paglalarawan doon sa tunay na tinutukoy nito. Hindi ka maaaring maglahad ng simbolismo para lamang maging masining ito, gayong wala naman itong kaugnayan sa kwentong tinatalakay. At kapag pinag-uusapan ang pagkamasining, papasok ang tinatawag nating larawang diwa. Ang larawang diwa ay nahahati sa dalawang bagay o dalawang salita, larawan at diwa. Larawan na nangangahulugang imahe na siyang ating nakikita. At diwa ay tumutukoy naman sa mga bagay na ating naiisip. Ibig sabihin, kapag pinagsama ang dalawang ito ay mabubuo natin ang konteksto na ang larawang diwa ay imaheng nabubuo sa isipan ng mambabasa habang unti-unting natutuklasan ang kwento o ang kaisipan sa kwento. Tulad na lamang sa mitolohiyang Iliad. Hindi pwede o hindi magiging epektibo ang kwento nito kung umpisa pa lamang ay nagkakaroon na ng kaguluhan sa mga susunod na pangyayari. Tulad na lamang sa unang bahagi. Napunta si Helen kay Paris at tumakas sila patungo sa Troy. Sinugod ng mga Griego ang Troy. Sa pamagitan ng wooden horse ay napaskamay ng mga Griego ang Troy at tuluyan itong bumagsak. Ibig sabihin, sa daloy dapat ang mga pangyari, batay doon sa binigay kong halimbawa, ay unti-unting mabuo sa isipan ng mambabasa kung ano ba yung kwento na nangyayari doon sa iyong maikling kwento o sa mitolohiya. Na kung sa umpisa ng bahaging sinabi mo ay si Helen na pinakamaganda sa lahat nung panahong iyon, ay napaskamay ng prinsipeng si Paris, ay dapat unti-unti na itong nabubuo sa isipan ng mambabasa. At habang umuusad ang kwento, ay unti-unting nagkakaroon ng kalinawan sa kanilang isipan kung ano nga ba yung nangyayari na tila baga na sila mismo ay nandoon sa loob ng kwento. Yan ang tinatawag nating larawang diwa. Pang-apat, panauhan o panglima ay. Kapag sinabi nating panauhan, hango ito sa salitang ugat na tauhan. Sapagkat ito'y tumutukoy sa karakter na nagsasalaysay sa mga pangyayari sa akda. Maaaring ang karakter na yan ay pumapatungkol sa kanyang sarili, na siya yung mismong nakakita at siya mismo ring nagsasalaysay ng mga nakita niya. Kapag ganoon ang nangyari sa maikling kwentong binabasa o sa mitolohiyang binabasa, ito'y kabilang sa tinatawag nating unang panauhan. Ang karakter na kabilang sa maikling kwento, ang siyang nakakita sa pangyayari at nagkukwento hinggil sa pangyayari. Ang tawag diyan, unang panauhan. Subalit kung mayroong isang karakter, hindi niya talaga nakita ang pangyayari, subalit may nakapagkwento sa kanya at siya ngayon ang nagsasalaysay nito, at kahit papaano ay may involvement o kasakot pa rin siya sa pangyayaring iyon, ang tawag doon ay pangalawang panauhan. Ulitin ko, unang panauhan, kabilang ang nagsasalita sa mga tauhang nagsisipagganap. Pangalawang panauhan, ang nagkukwento ng pangyayari ay maaaring kasangkot lamang,
subalit hindi tungkol sa kanya ang kanyang isinasalaysay. At pangatlong panauhan naman, kapag ang karakter na nagsasalaysay ay hindi kailanman naging bahagi ng mga pangyayari, bagkus siya'y saksi lamang. Ibig sabihin, sa una at ikalawang panauhan, may kasangkot pa rin ang taong nagsasalaysay. Hindi man ganap sa ikalawang panauhan, subalit kasali pa rin siya doon sa kanyang kinikwento. Pero yung pangatlo, ito'y kanyang isinasalaysay lamang batay sa kanyang nakita o kanyang narinig. Yan ang panauhan ng mitolohiya o maikling kwento. Sunod ay salitaan at galaw. Kapag pinag-uusapan ng salitaan, laging papasok dyan ang mga dialogo. Ang mga dialog na binibigkas ng mga tauhan. Tulad nga ng binanggit ko kanina, upang masabing ikaw ay ganap na tauhan sa isang maikling kwento, kailangan na ikaw ay may ginagawa o sinasabi. Dahil kung ikaw ay nabanggit lamang, mahirap patunayan na ikaw nga ay isa sa mga pangunahin o mga kabilang na tauhan sa kwentong sinasalaysay. Kaya meron tayong tatawag na salitaan, ang dialogong binibigkas ng mga tauhan. Samantalang ang galaw naman ay ang pagkilos ng mga tauhan sa loob ng kwento. At hindi porke ng isang tauhan ay hindi nagsasalita, hindi na siya matatawag na tauhan. Dahil kahit hindi siya nagsasalita, kung may pagkilos na nagaganap, ito pa rin ay may tuturing na ganap na tauhan. Dahil may mga pagkakataon ang ginagawa ng mga manunulat ay ang isang tauhang kanilang inilalahad ay naglalahad lamang o nagsasagawa lamang ng mga pangyari. Kumbaga, detalyadong isinasagawa o sinusulat ng manunulat ang mga kaisipan hinggil sa ginagawa ng isang partikular na tauhan. Kahit wala siyang sinasabi, ito'y pa rin ay may tuturing na tauhan. Dahil ulitin ko lang muli, ang salitaan at galaw ay dalawang bagay na mahalaga upang matukoy ang pagkakakilanlan ng isang tauhan. Kaya kung walang salitaan at lalong higit walang galaw na naganap sa tauhang iyan, ay mahirap siyang kilalanin. At maliban sa pagkilala sa mga pagkatao ng tauhang iyan, malaking tulong din ang salitaan at galaw upang malaman kung anong pag-uugali at katangian mayroon ang bawat tauhan. Dahil tulad lamang din sa tao, sa pamagitan ng ating sinasabi at ng ating mga pagkilos, ay nabibigyang diin sa isipan ng mga tao kung anong klase tayong tao. Kaya nga diba kung minsan ay nagkakaroon ng misinterpretasyon ang mga tao sa ating paligid dahil nakabatay na lamang sila kung minsan sa salita at galaw ng isang tao. At isa nga rin itong dahilan kung bakit sinasabi ng madalas na mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi at pagkilos. Dahil sa pamagitan nito ay maaari tayong mahusgahan ng iba pang mga tao tulad ng paghuhusga natin sa mga tauhan o karakter ng mitolohiya o maikling kwento. Sumunod naman ay ang tema. Kapag pinag-uusapan natin ng tema,
Ito'y may kaugnayan sa paksang ginagalawan ng isang kwento. Ito ay ang iniikutan ng isang kwento. Dahilan kung bakit nga ito itinuturing na pinakakaluluwa ng kwento. Dahil kung walang tema, kung walang paksang pag-uugnayan ng bawat pangyayari sa kwento, ay magkakaroon ng kahirapan sa pag-unawa ng kaisipang nais ilahad ng manunulat. Dahilan din kung bakit mahalaga na sa pagsusulat ng kwento ay maging ganap sa isipan ng mga manunulat kung tungkol saan nga ba ang kanilang sinusulat. Halimbawa, kung ang mitolohiya ay tungkol sa pag-ibig, hindi ba't marapat lamang na unawain niya kung anong klaseng pag-ibig ang kanyang ilalahad? Halimbawa na lamang, isang mitolohiya tungkol sa pag-ibig, Cupid and Psyche. Subalit hindi ito tulad ng iba pang pag-ibig na madalas na nababasa natin sa iba pang uri ng maikling kwento. Kaya mahalaga na magkaroon ng ganap na kaunawaan ang manunulat sa temang kanyang nais talakayin bago pa man ito isulat. Sumunod ay himig. Ang damdaming nakapaloob sa isang akda. Maaaring magsangkot sa kalungkutan, pagkagalit, pagkatuwa, at iba pa. Ang isang maikling kwento na hindi nabibigyang diin ang damdamin ay tila napakahirap tanggapin ng mga mababasa. In English term, sinasabi nga ito ay boring, nakababagot kumbaga, dahil walang pagpapasidhi sa emosyon ng mga mababasa. Kaya mahalaga na sa pagsusulat ng mitolohiya o ng kahit anong kwento ay maging ganap ang himig o damdaming nais palitawin ng manunulat. Ito ay upang maramdaman ng mga mambabasa ang tunay na nagaganap doon sa kwentong inilalahad. Kung ito'y may pagkagalit, kailangan maramdaman sa pamagitan ng mga salitang iyon ang emosyon ng galit. Kung ito'y may emosyon ng pagmamahal, ay kailangang maramdaman din ng mga mambabasa na ito nga ay pagmamahal at hindi mauwi sa isang katatawanan. Dahil kahit may emosyon ito, kung maling emosyon naman ang naibigay ng mambabasa, ay hindi pa rin ito matatawag na isang mahusay na sulatin. Kaya kailangan bilang manunulat, malaman mo kung ano nga ba ang narapat na emosyong palitawin sa bawat salitang inilalahad. At gamitin ito upang maging ganap ang pangunawa at pag-ibig ng mga mambabasa sa iyong isinusulat. At tulad nga ng binanggit ko kanina, ang lahat ng iyan ay umiikot sa tinatawag nating banghay. Dahil sa pamagitan ng banghay o ang banghay ay tumutukoy sa daloy ng mga pangyayari sa kwento. Nangangahulugan na lahat ng mga nauna pang mga elemento ay pag-iisa-isahin na sa tinatawag nating banghay. Nangangahulugan lamang din na kung hindi magiging maayos ang pagkakalahad sa isang banghay, ay maaaring mawala ang kabisaan ng iba pang mga elemento, lalo na ang tema at himig. Kaya mahalaga rin na kapag pinag-usapan ng banghay ay maunawaan kung tungkol saan nga ba ang mga ito at gumamit ng mga maayos na pananalita upang maging ganap at malinaw sa kaisipang inilalahad. At dahil ito nga ay umiikot sa mitolohiya, kalimitan sa mga nagiging paksa sa banghay ay may kaugnayan sa pagkakailikha ng mundo.
mga natural na pangyayari, ang ugnayan ng tao at mga Diyos at Diyosa. Ibig sabihin, lagi pa rito kasangkot ang mga tao at lalong higit ang mga Diyos at Diyosa. At sa banghay na ito, meron tayong iba't ibang bahagi. Meron tayong simula na kinakikitaan ng tauhan, tagpuan, at saglit na suliranin, na kung kapag sinabi nating simula, hindi nangangahulugang ito'y unang talata lamang. Dalang simula ng isang mitolohiya o maikling kwento ay maaaring umusad kahit 2 talata, wag lang sobra. Dahil kapag sinabi nating simula, ito'y tumutukoy sa bahagi ng maikling kwento na ang pinakalayunin ay kuhanin ang atensyon ng mga mambabasa. At dahil ito nga ay ang pag-uumpisa ng kwento, mahalagang malaman na rin ng lubusan ng mga mambabasa kung sino nga ba ang mga kasangkot. Lalo't ito'y kwento, hindi naman ito isang nobela. Kung nobela ay maaaring magkaroon ng iba't ibang bahagi, subalit kung maikling kwento ang pag-uusapan, mahalagang umpisa pa lamang ay maging ganap na sa isipan ng mga mambabasa kung sino nga ba ang mga tauhan, kung saan ito magaganap, at kung anong problema ang maaaring kasangkutan ng mga pangunahing tauhan. Maaaring magkaroon ng mga dagdag na tauhan sa gitna, subalit ang mga pangunahing tauhan ay kailangang makilala na rin kaagad sa umpisa pa lamang. Subalit ulitin ko lamang, hindi porke ito'y sinabing umpisa ay nasa unang talata na kaagad. Kailangan lamang ay nasa maaaring pagitan ng 1 hanggang 2 talata. Subalit ito'y naayon pa rin sa estilo ng manunulat. Sunod naman rito ay ang tinatawag nating gitna. Kung ang simula ay may kaugnayan sa pagpapakilala sa tauhan, sa tagpuan at suliranin, ang gitna naman ay may kaugnayan sa pagpapakilala sa saglit na kasiglahan. Yung suliranin dapat po dyan ay saglit na kasiglahan. Na kung saan, kapag sinabi natin saglit na kasiglahan ay ang panandali ang pagkuha ng emosyon ng tao o ng mambabasa upang lalo pa niyang ipagpatuloy ang pagbabasa. At mula sa saglit na sa kasiglahan na iyan ay magbubungsod ang tunggalian. Ang iba't ibang labanan ng mga tauhan, laban sa iba't ibang pwersa ng kalikasan, sa kapwa-tao, sa kanyang sarili, at maging sa lipunan. At kapag nagkakaroon na ng tunggalian, ay unti-unti nang maaabot ang tinatawag nating kasukdulan o ang pinakamasidhing bahagi ng isang kwento. At mula sa kasukdulan ay mapupunta na sa wakas na nagpapakilala sa unti-unting pagkakalutas sa problemang nagaganap sa isang kwento. Ang kakalasan ay siyang unti-unting magbibigay ng kaliwanagan sa suliraning nangyayari sa tauhan at ang kalutasan naman ang nagpapakita sa ganap na pagkakaayos ng suliraning nangyayari sa mga tauhan. Kung pagtatagpi-tagpiin natin ang mga kaisipang inilahad, makikita na ang bawat elementong ito ay may malaking tungkulin at bahagi sa pagkakabuo ng isang mito o kahit ng ano pang mitolohiya o ng maikling kwento. Nangangahulugan lamang din na bilang mambabasa at manunulat ng maikling kwento, sa pangkalatan ay mahulagang maunawaan ng lubos ang mga sangkap o elementong ito upang maging mabisa ang pagtanggap at pagkakalahad
ng mga kaisipang nakapaloob dito. Malaking bagay din ang pang-unawa sa iba't ibang elemento ng mito o maikling kwento upang lalong maunawaan ang kaisipang nais palitawin ng may akda. Makatutulong din ito kung ikaw naman ay magkakaroon ng pagsusuri sa iba't ibang kwentong iyong ninanais. Sa kabilang banda, naririto ang ilang paghahambing sa pagkakabuo ng alamat, epiko, at mito upang higit na maunawaan ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga ito, lalo na kung ang pagtutuunan ng pansin ay ang elemento nito. Mitolohiya, alamat, epiko, pagkakatulad at pagkakaiba. Pagkakaiba ayon sa tauhan. Laging tandaan na ang epiko ay higit na nakatuon sa mandirigma. Higit niyang binibigyang diin ang mga mandirigma o ang isang partikular na mamamayan na siyang naging hero sa wikang Ingles ng kanilang bayan. Tulad na lamang ng epiko ng Biyag ni Lamang. Higit na nakatuon kay Lamang ang kwento kaysa iba pang bagay. Samantalang kapag mitolohiya, Diyos at Diyosa ang pinagtutuunan ng pansin. Kaya nga sa kwento ni Cupid and Psyche, ay higit na pinagtuunan kung paanong ang isang Cupid o isang Cupido na Diyos ng pag-ibig ay nasangkot sa isang mortal na si Psyche at kung paano ang naging pag-usad ng kanilang relasyon na kinasasangkutan ng iba pang mga Diyos at Diyosa. At kapag alamat naman ang pinag-uusapan, ito'y tumutukoy sa mga mamamayan. Ibig sabihin, yung mga normal na mamamayan ang pinag-uusapan rito at kung paanong sila ang naging dahilan upang mabuo ang isang bagay. Halimbawa, ang alamat ng pinya. Noon ang pinagtutuunan ng diin dito ay si Pina, bago siya maging ganap na isang pinya. Ibig sabihin, maaaring magkakaugnay at pare-parehong misteryoso ang alamat, epiko at mitolohiya, subalit kung tauhan ng pag-uusapan, ay iba-iba ang kanilang pinagtutuunan ng diin. Gayun din, kung tema ang pag-uusapan. Dalang epiko ay nakatuon sa pakikipagsapalaran ng isang mandirigma. Lahat ng may kaugnayan sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pakikipagtunggali sa mga kalaban, ay pinagtutuunan ng epiko. Samantalang sa mitolohiya o sa mito, ay higit na pinagtutuunan ay ang relihiyon, paniniwala o ritual hinggil sa mga Diyos at Diyosa. Kaya nga maipapakita rin dito ng mga manunulat kung paano nila sinasamba ang mga Diyos at Diyosa nila noong kapanahunan. At ang alamat tulad ng pinanggit kanina ay tumatalakay sa pinagmulan ng isang bagay. Kung paano ito nabuo mula sa isang simpleng mamamayan, kung paano ito naisagawa, at kung paano nagkaroon ng bagay na ito dulot ng misteryosong pangyayari. Muli, ito pa rin ay nakaangkla sa kung sino ang mga tauhan. Dahil mahirap ang pakikipagsapalaran nang higit na pinagtutuunan lamang ay ang mandirigma kung ikukumpara sa relihiyon na mitolohiya at sa alamat. May dadagdag din na kung paraan ng pagsulat ng mga kwentong ito ang pag-uusapan, ay masabi natin na noon pa man, kung pagbabatayan noong unang panahon, ang epiko ay orihinal na nasulat
ng patula. Kaya nga ito ay nagtataglay ng sukat at tugma. Subalit habang umuusad, ito'y nagiging pareho na rin sa mitolohiya at alamat na parehong nasusulat ng patuluyan. Subalit, tandaan din, ng alamat ay simple lamang, isang kwento. Pero ang mitolohiya ay may mga pagkakataon na nagiging nobela. Isang magandang halimbawa na nga lang dito ay ang Odyssey at ang Iliad ni Homer, na parehong isang nobela. Sa pagpapatuloy, maliban sa ito'y pare-parehong sa kasalukuyan, ay nagiging o nasusulat na sa anyong tuluyan, makikita rin na ang mitolohiya, alamat at epiko ay parehong nagkukwento ng isang pangyayari. Depende na lamang sa mga tauhang pinagtutuunan ng pansin nito. May daragdag din na ang mga ito ay maaaring isadula o gawan ng isang palabas. Dahil na rin sa pagiging masining ng mga konteksto o mga pangyayaring inilalahad, na maaari itong gawa ng isang mahusay na manunulat ng script upang isadula kahit sa loob lamang ng silid-aralan at maaari rin na sa labas. At tulad din ng iba pa, ang maikling kwento na kabilang sa epiko, alamat at mitolohiya ay pare-parehong nagtataglay ng mga aral. Ito ay isa sa mga katangian na dapat taglayin hindi lamang ng maikling kwento, kundi maging ng iba pang mga panitikan. Dahil sa pamamagitan nito ay magiging o mabibigyan ng diin ang kahalagahan ng mga isinusulat na sulatin. At higit sa lahat, ang mitolohiya, alamat at epiko ay pare-parehong nagpapakilala sa kultura ng isang lugar. Hindi man lantarang ipinapakita sa alamat ang kultura ng isang partikular na lugar. Subalit sa pamamagitan ng mga alamat ng pinagmulan ng isang bayan, ay makikita natin kung ano nga ba ang tradisyon o paraan ng pamumuhay ng mga tao sa lugar na yan. Ganon din sa iba pang mga panitikan. Kaya nga sinasabing ang panitikan ay salamin ng buhay, ay dahil may mga alamat, epiko, mitolohiya, at iba pang anyo ng panitikan na siyang nagbibigay upang maipakilala ang kultura at tradisyon, maging ang kasaysayan ng isang lugar. Subalit, bago natin tuluyang suungin ang daigdig ng mitolohiyang Roma at Griego, partikular na ang mga Diyos at Diyosa nito, ay huwag lilimutin na ang mga kaisipang inilahad hinggil sa pagkakatulad at pagkakaiba ng alamat, epiko at mitolohiya ay isang malaking bahagi upang higit na maunawaan ang kalikasan ng mga sulating ito. Malaki rin ang maiaambag nito upang hindi magkamali ang mga manunulat o mambabasa sa tunay na kwentong nais nilang isalaysay.